Joining us now is Public Health Advocate Dr. Tony Liachon. Good afternoon, Doc. Welcome to One News Now. Hi, good afternoon, Diego, at sa lahat na nakikinig sa iyong programa. Good afternoon. All right, Doc. Of course, the story of the hour is leptospirosis. And alam naman natin na we had severe rains this past few weeks na medyo mahaba ang panahon na ang daming floods everywhere. So ang tanong dito ng marami to inform our mga kababayan, ano ba ang mga simptomas ng mild, moderate, severe cases? Because until now, madaming are very unsure of whether mag-hospital ba ako, hindi, kaya ba sa bahay nito? Okay. Actually, pag nag-wade ka sa water, with or without symptoms, maaari ka magkaroon ng leptospirosis. And bago ko i-discuss, Diego, kung ano yung symptoms. So kung nag-wade ka sa water, dapat nagpa-prophylaxis ka ng doxycycline. Automatic yun, Doc. Automatic yan kasi let me cyclical kasi process natin and year out. Dahil lalo na through the years, lalo na in this administration, nagkaroon ng flood control corruption program. So nagkaroon tayo ng mga relentless floods, and because of the climate change, ang floods hindi na talaga mawawala yan. Ngayon, kung may floods ka, siyempre clog ang waterways mo, so may garbage ka. So pag may garbage ka, yan ang pinupuntahan ng daga. Yes. So pag may garbage ka at iba pa mga hayop na iihip, pero almost rats yan, magle-leptospirosis kayo. So ngayon, mga kababayan, bago tayo mag-discuss dun sa severe na, ang strategy niyan, saan ba nagsimula yung prophylaxis doxycycline? During the Vietnam War at saka sa Panama Wars, yung mga soldiers nagle-leptospirosis. So they use muna penicillin pero hindi effective until na-discover nila doxycycline na effective in the Panama Wars. So may lumabas ng pag-aaral, clinical trial na 95% efficacy rate na lumabas sa New England Journal of Medicine. At ang recommendation, ganito, pag nag-wade kayo sa water, kayo mga soldiers noon, nasa backpack na nila, pag mag-wade sila sa gera kasi wala naman Okay. silang mga doktor eh. So, pag ho kayo naglakad sa tubig, automatic ho mag-doxycycline na ho kayo. Alright? Pero ang question, paano mo i-deploy? Dapat yan, before pa magbagyo, nasa barangay health workers na yan through the barangay captain. Now, in chronically flooded areas like Kalumpit, mga Hagonoy, every week, naka 200 milligrams na ho kayo ng doxycycline. Kasi ang sinasabi ng mga doktor, dapat physician prescription. Yes. Dapat i-deputize ang barangay health workers to go there. Kasi kung baha ka na, you cannot go already to the hospital. So ibig sabihin, since may pag-asa tayo na sinasabi babagyo, yung mga give packs at saka doxycycline, naka-deploy na yan to the areas bago pa magbaha, and then i-distribute na. Kasi predictable naman eh. Tama, So Doc. para hindi ma-overwhelm ngayon, as we speak. Pero Doc, ang tanong dito, kasi you're saying, kailangan since predictable na ito, kailangan may reminders din tayo in how to take in prophylaxis doses. So for example po, nag-wade through floodwaters ako today, and then next week nagbaha ulit, and nag-wade ulit ako. Do I take a prophylactic dose again? Yes. Every time I wade? Yes, Okay. correct. So pag wade mo, one time to once a day for 3 days. Pero kung yung lugar mo ay doon ka nakatira, araw-araw ka uuwi doon, every week naka 200 milligrams ka weekly. Okay. Okay. So without symptoms, right? Okay. Number 2, ano yung mga symptoms just in case na late na? Alright. Usually maglalagnat ka niyan. Tapos mag-chills ka, mahina ang katawan, may muscle pain, lalo na sa likod. Tapos maninilaw ka. Tapos mahirapan ka umihi. Ito Tapos severe na to, Doc. mahirapan ka- Yung binabanggit mo mga na. severe. Ganun Okay. siya. Oo. And you can die immediately, and this will need dialysis. So pag severe, Doc, ano yung recovery chance mo? Let's talk about Wala yung severe. na. Wala na.
ang Okay. taas ng mortality niyan. We call it hepatorenal syndrome. Okay. Once na nag-jaundice ho kayo, nanilaw kayo, di na kayo umiihi, the chances are mamamatay po talaga kayo. Ngayon, kung kayo nandun ho sa mga mild na lagnat lang at meron mataas ang creatinine po at mataas ang liver function at Mhm. gising pa kayo at na-antibiotic po kayo, Mhm. sa hospital at dehydrate, mabubuhay po kayo. Pero oras na po na nilaw na at hindi na kayo umiihi, the chances are mamamatay po. So Kaya dapat yun ang senyales, Doc. Pag nanilaw ka and difficulty in urinating na. exactly. At Okay. tapos hirap ka ng huminga, wala nang pag-asa 'yon. Mhm. So there are three phases. One, yung asymptomatic na wading. Mhm. So dapat naka-doxycycline. Na once na naglagnat ka, mild to moderate, yung kunyari lagnat lang, Mhm. okay ka pa, di ka pa naninilaw, di ka pa yung ihi mo Yeah. ay okay pa. But you go na kasi te-testing ho kayo for your creatinine, your leptospirosis test, tsaka Mhm. CBC. O, tapos antibiotic kayo, 1 week lang, buhay po kayo. Okay. Pero oras na po, nanilaw na kayo, di na kayo umiihi, at hirap na kayo huminga, asahan nyo 24 hours patay po kayo. So, at ito, can range ang incubation period. Ibig sabihin ng time bago mag-develop ang sakit from 3 days to 2 weeks. So, lahat na nakapag-wade na nakalipas, mag-doxycycline na kayo. So Kaya, yun pala, Doc, ang importante. The moment mag-wade ka, doxycycline, prevention talaga dito. Ang tanong kasi dito, Doc, madami sa kababayan natin, medyo, alam mo naman, umiiwas sa gastos because hindi sila informed masyado. Libre ba ito sa mga health center? libre. So, Ah, doxycycline yeah. is available and free in all health centers. Yes, kahapon, the other day, I was in the other station at Mm. ito yung sinasuggest ko. At I think, siguro nakapanood yung ibang LGUs. Pinupuri ko si Mayor Isko kasi humingi siya sa Department of Health. Meron daw silang 387 doses. Mhm. At pinakalat niya sa 400 barangay health workers. At hindi, sabi niya, very good. Hindi na namin kayo hihintayin pumunta dito. Kami na ang lulusob sa inyo, Mm. mga barangay, at i-distribute na namin itong doxycycline doses na yun. Oh, That's yung the program point. niya, yeah. Oo. That's the point. Para hindi mo overwhelm, kunin natin ho upstream rather than pupunta ho kayo downstream. Kaya ang laki ng pila dyan eh. At ang isang suggestion ko, Secretary Mercado, magkaroon sila siguro ng we call it satellite clinics so that Mhm. yung big hospitals hindi ma-overwhelm. Kung mga simple Right. lang, hindi Mhm. na sila mag-QQ dyan. So yung mga satellite na naka-tent na i-distribute para hindi lahat to kayo pupunta ng big hospital San Lazaro kasi doon na ho ibibigay yung doxycycline Yeah. at yung mga that's my suggestion. So you multiply the satellite clinic and don't go to the big centers kasi talagang pipila Oo. kayo kasi hindi kayo may entertain, mada-drive away kayo. Kaya lang nag-wade kayo sa water, dun kailangan nyo pa rin ho ng tulong, tama That's po right. ba? So So kumbaga, that's ang Doc, gagawin parang natin. understanding ko is the moment you wade in water, if you have proper information at mag-doxycycline, wala tayong congestion sa mga ospital. Pero Yes, that's Doc, ito isa bang disease na medyong concerning during rainy season and paulit-ulit na natin itong tinatalakay, yung dengue. No, yeah. what do we know so far at this point? Well, ang dengue, we call it mga waterborne illness aside Mhm. from gastroenteritis. So, ang dengue kasi is all over us. So, ang kailangan lang mga kababayan ay pag ho kayo po ay nakagat ng lamok, Mhm. ano kasi siya low flying Mhm. hindi. Kaya ako, never ako nagka-dengue kasi nakapans ako lagi at saka 'pag naglagnat ka, papunta kaagad kayo sa ospital, 3 days. Mhm. Kasi baka bumaba yung platelet Wait ninyo. lang, Doc. Sabi mo low flying, so in other words, ang kagat mo is mostly sa leg area? Usually sa leg area. Okay. Oo. So, kaya ang usually naka-pants ka dapat diyan o Okay. naka-long sleeves ka para hindi ka kakagatin. 'Yan. So, yung mga ganyang klase mga lamok, kumakagat yan tapos kung mahina resistensya mo,
pwedeng bumaba ang immune system mo, madadali yung tinatawag na platelet. Yung platelet count, pagka bumaba yan, ang normal niyan 150 to 400,000. At bumaba ng less than 100, may capacity yan mag-bleed. Pero alam nyo, wala naman gamot to di yan eh. Supportive yan. Dapat magpa-check lang yan ng platelet, mag-rest kayo, and mag-hydrate. Uminom na kayo ng tubig. Pero kung hindi makuha at late na kayo, papa-hospital kayo kasi magbe-bed rest kayo, tapos iseswero kayo, imo-monitor yung platelet count. Yeah. And usually within 5 days, babalik na ho yun. Pero pag hindi kayo nag-hydrate at hindi kayo na-check, yan ang mangyayari. Nakikita natin mga bata, kaya nagkakaroon ng dengue, hubad, naka-shorts, at nandun pa sa baha. Don't do that kasi you will be exposed not only to leptospirosis, but also for dengue fever. At Naku, saka Doc, sa gastroenteritis. Parang sinasabi mo yung dengue at leptospirosis very dangerous pero very manageable, ano? Ay, Yes. oo. Pero Doc, madami pa tayong pag-usapan pero konti lang oras, but I hope we can have you again, no, to discuss yung wild or yung waterborne illnesses. But for now, thank you very much for talking to us, Dr. Tony Liachon.